Narito na, sumasa inyo ang pangalawang bahagi ng Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pagkipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Evdani Jr. Marinig din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba, Zambales. Inyo pong tunghayan ang Zambalitaktakan upang pag-usapan ang mga pinakahuling kaganapan at mga isyu sa lalawigan. Narito ang inyong mga host, Joe Kalimlim at Trisha Datugan. Maabi Aulo, Kumuyanhanban, Kababalimin, Zambali. Salamat po sa patuloy na panonood at pakikinig ng Zambalitaktakan dito po lamang sa Suling Zambales ETV. Panauhin po natin ngayon si Madam Hermal Llamas, ang Head ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sambal ka ngayon, Jo, at Ilocano naman ako na imbag na aldaw kada kayo amin para sa ating mga Sambaleño taga-southern part ng Zambales. Tulad nga ng sabi ni Jo, ang ating bisita ngayon ay si Miss Hermal Llamas ng PSWDO. Pero Jo, iba yata yung pinakilala mong pangalan sa amin. Hayaan mo na Trisha ang haba baka naman mabulol ako. Pero okay lang yan. So, Ma'am Hermal Llamas, bati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa lahat ng mga kalalawigan natin dito sa Zambales at lahat ng mga Sambaleño sa lahat ng dako ng Pilipinas, ganun din sa abroad. Okay po. At dahil nga si Ma'am Llamas ang ating panauhin ngayon, natural pag-uusapan natin ang mga proyektong pangkawang-gawa ng ating probinsya. Diba, Trish? Sa dali lang dyan, no? Alam mo, hindi lang kawang-gawa ang programa ng Provincial Social Welfare and Development, kundi marami pang mga developmental programs and services na aming ini-implement dito sa ating lalawigan. Ganun naman pala, Jo. Pero bago po ang lahat, nais ko pong ipaalala sa mga nanonood po ngayon sa kanilang mga computer screen na mapapakinggan din po ninyo ang ating programang Sulong Zambales ETV sa radyo natin 105.7 MHz Iba, Zambales, 11 to 12 ng tanghali tuwing Miyerkules. At sa mga nakikinig naman po sa radyo, maaari nyo rin po kaming mapanood sa pamamagitan ng pag-access sa aming blog site, ang Sulong Zambales ETV.blogspot.com. Pero bago po tayo tumungo sa pakikipagkwentuhan kay Madam Llamas, isa po muna. Inyo pong sinubaybayan ang Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pagkipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Evdani Jr. Marinig din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba, Zambales. Ng ating mga sponsors, St. Joe Skimboards, Headline Zambales, Rainbow Purified Drinking Water at MV Jimenez Optical. At ngayon, ibabalik po namin kayo sa Zambalitaktakan upang pag-usapan ang mga pinakahuling kaganapan at mga isyu sa lalawigan. Narito ang inyong mga host, Miss Joe Kalimlim at Trisha Datugan. Okay yan. Thank you po sa ating mga sponsors nang dahil po sa kanila, patuloy pa pong nai-air ang ating programa. So, Ma'am Llamas, narinig po kasi namin na merong programa ang ating probinsya na Halfway House. Maaari niyo po ba sa aming ipaliwanag kung ano ito at kung ano-ano ang ginagawa dito? Oo, ang Halfway House, ito ay temporary shelter. 24-hour residential facility kung saan dito dinadala yung mga bata na nare-rescue from bars, yung mga street children, at saka yung mga minor de edad na kung saan ay nakakagawa ng mga kasalanan sa batas katulad ng mga nagnanakaw ng mga bata, yung mga bata na nagkakaroon ng kaguluhan, napapasama sa mga kaguluhan, o yung kaya mga batang tinatawag na children in conflict with the law. Dahil alam naman ninyo na hindi mga 15 years old below, wala pang criminal liability, kaya hindi sila pwedeng kasuhan, hindi sila pwedeng ikulong. Kanya kung ang mga pamilya nila, hindi na nila kaya talagang alagaan yung mga anak nila, doon dinadala sa halfway home. Isa pa, ito mga binibigay namin ng mga serbisyo diyan sa mga residente namin kasi tawag namin doon sa mga dinadala diyan sa amin residents. So, syempre pinapakain namin sila food, yung pagkain nila. Kumukuha pa rin kami dito sa Sulong Zambales Canteen for Lunch.
Plus, mayroon kaming konting budget from the PSWDO na kung saan nabibigyan namin sila ng proper nutrition naman habang nasa center sila. At saka, syempre, case management na kung saan yung aming social worker, siya yung mula intake, paggawa ng social case study report, at ini-integrate na rin ng social worker namin sa treatment plan niya yung findings po ng psychologist namin. At sa kung ganon, mas mabilis, mas madali yung healing and recovery ng mga batang ito at napapadali din yung pagbabalik namin o reintegration to their families and to the communities. Yun po. Wow, napaka-noble na proyekto ito First time na magkaroon dito sa ating probinsya. Ma'am, paano po ba ang pamamahala nito? Actually, ang Halfway Home is one of the program ng provincial government being implemented by the Provincial Social Welfare and Development Office. So, bali, ang Halfway Home, ang head, ang Provincial Social Welfare and Development Office, officer, no? Yung ako yon. At saka may mga staff ako, isang registered social worker, meron akong psychologist, meron kaming house parents, at saka yung tinatawag natin na security officer, at saka yung mga ibang interviewers na mga staff namin. So, ito talagang malaking tulong na para augmentation assistance ng provincial government sa mga municipalities kasi in the past wala yan. Pero sa tulong ng ating mahal na Governor Hermogenes Ibdani Jr. na kung saan ito ay pinagawa namin starting last quarter of yung 2011 at naging operational ito noong 2012. Sa katunayan nga, mula 2012 hanggang ngayon, bali magdalawang taon na ito, ay mayroon na tayong natulungan na 85 clients na talagang naservihan natin dyan sa Halfway House. Ma'am, ano naman po ang mga benepisyo nito na katulad nga ng kwento ninyo para sa mga kabataang medyo naligaw ng landas? Okay, pag nandoon na sila sa Halfway House, ang mga residente natin, napapadali ang filing ng kaso doon sa mga talagang nag-abuso sa kanila kasi nandoon sila, makuhanan namin ng mga requirements, mapadoktor ka agad, para mabigyan ng medical check, medical legal certificate, at napapabilis yung filing ng formal complaint sa police at sa Provincial Prosecutor's Office. Isa pa, kung itong Halfway House natin, nabibigyan natin ng protection, hindi lang yung residente natin, yung halimbawa palaboy o kaya yung naabuso, kundi yun din protection sa ating komunidad. Lalong-lalo na yung mga bata na nasasangkot nga sa mga criminality, no? So, napakaganda itong programang ito kasi sa halip na patuloy sila na gagawa ng mga kasalanan dyan sa ating pamayanan, sila ay nailalagay sa Halfway House at doon nabibigyan sila ng counseling. At nakikita naman namin na sa loob ng isang buwan ay malaki ang pagbabago ng mga batang dinadala sa aming Halfway House. Ma'am, hindi lang marahil ang probinsya ang naabot ng benepisyo ng proyektong ito. Marahil naabot din at nakakatulong ang proyektong ito sa buong pamayanan ng bansa. Tama po ba? Oo naman, kasi alam mo, ang mga kliyente natin na dinadala dyan sa Halfway House, hindi lang naman tiga Zambales. Actually, nagkaroon kami ng mga kliyente, victims ng child labor. As far as Zamboanga, as far as Samar, yung mga traffic victims na mga minor de edad na naserbihan na natin. So, napakalaking tulong ito na mayroong tayong proyektong ganito dahil talagang hindi lang dito sa ating lalawigan, kundi nakakatulong talaga sa iba pang lugar para maiwasan itong mga ganitong mga criminality sa ating pamayanan. Katulad ng yung katulad ng isang batang natulungan namin, dati talagang ayaw nang mag-aral. Pero nung after na magkaroon kami ng case management with him doon sa Halfway House, ay nakita namin na talagang naging masigasig siya. At yung home life services, yung tinuturuan din namin sila kung paano mamuhay ng independent para pagdating nila sa bahay nila, syempre alam nilang
magtrabaho sa bahay nila, magluto, maglinis ng bahay, magligpit ng mga gamit nila. Ganun po ang kwan. At nakita namin bumabalik po sila sa paaralan. Ang ganda naman, ma'am. Ma'am, matanong ko lang, meron pa po bang mga proyekto ng probinsya na ginagawa para sa ating mga kababayang indigent? Sa indigency program ng ating provincial government, ngayon nasa Governor Ibdanis Action Center ang bigayan ng tulong, pero ang assessment ay ginagawa namin sa Provincial Social Welfare and Development Office. Sa aming opisina, doon namin sinasala kung talagang itong mga pumupunta na nangihingi ng tulong ay talagang eligible naman, karapat dapat tulungan. Ibig sabihin, talagang mahirap sila, gano'n. At marami tayong serbisyo na naibibigay sa kanila tulad ng para sa medical, para sa financial assistance, sa pag-aaral ng mga anak nila, sa burial assistance, at saka yung educational livelihood pati, nabibigyan din natin sila. Ma'am, meron pa po ba kayong ibang proyekto na nais na maipatupad upang mapalawak ang inyong matutulungan? Sa totoo lang, ang Department of Social Welfare and Development, yan yung national na Social Welfare Office, ay maraming programa na pinapatupad dito sa ating lalawigan. Katulad ng supplemental feeding para sa mga daycare children, sa buong lalawigan. Nagbibigay sila ng funding, at least 13 pesos per day, per child ang feeding nila for 18 months. Ang continuous feeding yan hanggang sa magkaroon ng normal status yung mga batang yan. At ang provincial government, tayo, ang role natin doon is monitoring at saka supervision, no? Monitoring, technical assistance, gano'n. At ang tinatawag natin yung Pantawid Pamilya Pilipino Program, kung alam niyo yon, at alam mo yan yung talagang #1 na project ng ating Secretary Dinko Silman ngayon. Tayo dito sa lalawigan ng Zambales, ang ating mahal na Governor Hermogenes Ibdani Jr., siya yung chairman ng Advisory Committee on 4Ps. So doon namomonitor namin kung paano talaga pinapatupad ang programang ito ng national sa bawat munisipyo. Bagamat hindi naman binababa sa munisipyo, ay sa probinsya ang mga pundo dahil from the national, from DSWD Region 3, direct din sa mga munisipyo. At yung, alam niyo yung social pension na tinatawag natin para sa mga senior citizens. Ganon. So, from national program din doon na nakikipagtulungan ng ating lalawigan. At mayroon din silang self-employment assistance program. Kanya, pag sama-samahin natin lahat ng mga social welfare programs na ibinababa ng National DSWD at ng provincial government dito sa ating lalawigan, alam ba ninyo na ang natutulungan ngayon sa ating lalawigan is 17,800 families. Yan ay beneficiaries ng 4Ps. At yan, ibig ko sabihin yan, integrated din ang program natin. Habang tinutulungan sila ng national government, tinutulungan din natin ng provincial government para talaga mapabilis ang pag-angat ng kanilang kabuhayan. Alam ba ninyo na ngayon panahon ng climate change, kaya siguro talagang dapat talaga pagtuunan natin ng pansin na talagang magkaroon tayo ng evacuation centers complete with basic amenities at saka makapagtalaga na tayo ng habitable resettlement site para pagka talagang may mga hindi natin inaasahan na mga pangyayari na dulot ng mga kalamidad, ay mayroon tayong kagyat na paglilipatan ng mga pamilya na nasalanta, na hindi na makabalik sa kanilang mga tahanan. Ayan na, narinig natin mula mismo kay Ma'am Llamas na ang mga batang nagkasala sa batas ay maaari pa namang mapagbago. Kaya po nananawagan kami na sana po ay wag natin silang husgahan ng itakwil dahil meron naman po tayong PSWDO na handang tumulong upang ang kanilang landas ay maituwid. Tama po iyon. Ma'am Llamas, meron pa po ba kayong ibang kaalaman na nais ipamahagi sa ating mga taga-subaybay? Alam mo, napakahalaga na given all these programs and services na kung saan national at saka yung
municipal at saka provincial government ay nagtutulungan para maipagkaloob sa ating mga pamilya para maiangat ang kanilang kabuhayan, siguro napakahalaga din sa bawat pamilya na sa kanilang sarili magkaroon sila ng pangarap na talagang maiangat din nila ang kanilang antas ng kabuhayan at pati na rin yung pagkapanahon ng kalamidad, magkaroon sila ng sariling preparasyon para sa kanilang pamilya. Napakahalaga po yun. Kasi hindi naman kagyat na nandiyan dyan ang tulong ng gobyerno. Napakahalaga po na yung mismong pamilya ang siyang magkaroon ng paghahanda at magkaroon ng pangarap na maiangat ang kanyang antas ng kabuhayan. Sayang, naubusan na tayo ng oras. Ang sarap pa naman sana pag-usapan ng mas mahaba ang mga proyekto ng PSWDO. So, Ma'am Llamas, magpaalam na po tayo sa mga nanonood at mga nakikinig. Okay, una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at nandito tayo lahat. At siyempre sa ating mahal na Governor Hermanis Ibdani Jr. na kung saan mayroon siyang magandang programang ganito na naipapaalam sa ating mga kalalawigan ang mga iba't ibang programa ng pamahalaan ng lalawigan ng Zambales tulad nga po ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kanya ako po talagang saludo sa programang ito kasi ito ay kauna-unahan lamang dito sa lalawigan ngayon na kung saan pinag-uusapan ang mga kagandahan, kabutihan, at kung ano pa ang mga programa na may pagkakaloob natin sa ating mga kalalawigan. At dahil dito, dahil kapanahon na ng Pasko, nais ko pong batiin ang lahat ng kalalawigan natin dito sa Zambales ng isang maligayang Pasko at nawa magkaroon tayo ng kasaganaan ng buhay at kapayapaan sa susunod na bagong taon. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, ma'am, sa very enlightening episode ngayon dito sa Sampaling Taktakan. So, sa ating mga taga-subaybay, huwag po kayo magsawa at maligayang Pasko po sa ating lahat. Ito po si Tricia May Datugan. At ito naman po si Jo Kalimlim. Idinadagdag ko po ang aking pagbati ng maligayang Pasko. Laging tandaan, para sa maiinit na balita at kaganapan sa Zambales, Sulong Zambales, etv.blogspot.com at radyo natin 105.7 MHz Iba Zambales para mapanood at mapakinggan ang Sulong Zambales ETV. Sulong Zambales, sulong Zambalenyo, kumilos tayo sama-sama. Galing ng Zambalenyo, pagising sa umaga, ating makikita ganda ng kabundukan, ang luntian na kagubatan, at malinis na karagatan, manggang kay tamis, kay sarap kainin. Gulay at prutas mula sa bukirin, sariwang hangin kay sarap langapin mula sa baybayin. Sulong Zambales, sulong Zambalenyo, kumilos tayo sama-sama, kaya natin to. Galing Zambalenyo, negosyo'y aasenso, sa tulay at kalsada, turista'y sigurado, pagmiminang gulot ay trabaho, yaman ng Zambales pakita sa mundo, galing ng kabataan, husay ng mamamayan, sa tiyaga at sipag tiyak makakamtan, tayong Zambalenyo makakalikasan, maka-Diyos makabayan.